Psalm 119, 129 to 135. Thy testimonies are wonderful, therefore that my soul keep them. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. I opened my mouth and panted, for I long for thy commandments. Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Deliver me from the oppression of man, so I will keep thy precepts. Make thy face to shine upon thy servant, and teach me thy statutes. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked ways in me. Cleanse me from every sin, and set me free. Dalaygon ka, O Diyos, nga mong Ginoo. Ikaw, Ginoo, nga mo ang ginaday, ginapasidunggan, tungod kay maayo ka nga Ginoo, may gugmaon ka nga Diyos. Ikaw ang Ginoo ang naghatag na sa bugduga nga adlaw sa among kinabuhi. Ginoo, daghan kamig mga kapakyasan nga nabuhat diya sa imong atubangan. Sa iloa kami, Lord, aron kini dili mahimong babag sa among pagduol diya kanimo. Dalaygon ka, O Diyos, salamat kaayo nining matahom ang mabugnaw, Ginoo, nga kabuntagon nga imong gitugang sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Salamat, Lord, imo kaming gibantayan sa among pagpahulay, sa among pagkatulog, ug kami, Ginoo, nagkahiusa sa pagsimba, sa pagdaig diha kanimo. Lord, among mga kauban nga wala pa dinhi, ikaw, Ginoo, ang maghatudpod sa ila safety aron makadaig ug makahimaya kami diha kanimo. Dalaygon ka, O Diyos, ikaw ang among ginapasinunggan, ikaw ang among ginadaig. Dawata kini among pagpasalamat, Ginoo, kini among ginaampo. In Jesus' name, Amen. Pabilin lang palihog sa pagtindog. Let's all rise as we'll be singing praise songs sa tong Ginoo karong nga buntag. May buntag sa tanan? Can you please greet inyong mga tapad o inyong mga likod? May buntag. And can you also say, nalipay ko nga nakita na punta sa pagsiuban sa pagsimba. Nalipay ba ta nga nakita na punta karon sa uban sa pagsimba? Nalipay ta, amen? Amen. Again, there are so many things nga dili na nato mahimo kung maadto ta sa langit. Pero ang isa sa mga butang nga ato gyapong mahimo sa langit nga atong ginahimo karon isag pagsimba sa Ginoo. And the way to praise God is by singing praise songs sa iya karon nga buntag. Let's sing the song, Joyful, Joyful We Adore Thee. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory,
Lord of love. Hearts and fall like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, dry the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Let's sing this with a joyful heart, kid. Ready? All your works with joy surround you. Earth and heaven reflect your rays. Stars and angels sing around you. Center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, praising of eternally. Always giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest, loving Father, Christ our brother, let our love shine on. Teach us how to love each other, lead us to the joy divine. For the final stanza, let's sing this with majestic that God is truly our great God. Ready? More tortoise join the mighty chorus, which the morning stars begun. God's own love is reigning for us, joining people hand in hand, ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music lead us onward in the triumph song of love. Please take your seats. I'll be singing more praise songs to our God. This month is the love month, and that is what the world practice. But sometimes it's really a reality ng usahay. We are frustrated in love, diba? Sometimes we failed. But ang gugmagit sa Ginoo, diligid mo fail. Let's sing this song knowing that Jesus really loves us, and only His love will never frustrate. Let's sing Jesus Loves Even Me. I am so glad that Jesus... sorry. I am ready? I am so glad that our Father in heaven tells of His love in the book He has given. Wonderful things in the Bible I see. This is the dearest that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Second verse, the ladies, ready? Join men. I am so glad that Jesus loves me. Jesus
Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. This time the men, ready? Oh, if there's only one song I can sing, when in His beauty I see the great King, this shall my song in eternity be. Oh, what a wonder that Jesus loves. All together. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even. One more, the chorus. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Jesus loves even me. Jesus loves even me. Are we glad that Jesus loves us? Amen? All praises belongs to God. Daghang salamat, Brother Boyet, sa pag-lead ka nato in our worship karon nga buntag. Mayong buntag. We praise the Lord for this privilege nga makatigom pag-usab kita dinhi sa simbahan aron maihatag ang ato nga pagdayeg sa Ginoo. Og sa dili pa ta magatindog, magkumustahan ay gamay lang pahibalo alang kanato sa ato gayod umaabot nga second service. Doon na tayo installation program para sa ato ang mga bag-ong set of deacons and officers. Mauna next nga service, second service nato na. And sa umaabot nga March 11, doon ay panagtigom sa mga kababainhan dinhi sa simbahan that will be facilitated by the Word of Life. And sa March 12 and 13 and 14, maudi ay ang ato gayod nga Bible Conference. Ang tema ni Ana, Truth Matters. Mag-anhi ang pipila sa mga nailhan na nato nga mga manugwali, sina Pastor Kadayday, sina Pastor Sir Nicola, o uban pa nga mga manugwali, maghimo og Bible Conference dinhi sa Bethel Baptist Church. So, though para ni sa mga pastors, invited kita tanan. Apil mga membro, pwede mag-apil ni Ana nga Bible Conference. So, naadira, and ang mga uban pa nga information, ihatag na ni Pastor Ruel this coming weeks. O diya lamang ang ato gayod nga mga pahibalo karon nga buntag, naabatay bisita karon. First time nga nakanihi, nakauban ka nato. O ka sa dugay nga panahon nga wala nato nakita, nakauban ka nato karon nga buntag. Kung wala sa gihapon, magatindog kita tanan, ipainit nato ang atong mga tugnaw nga kamot, pinaagi sa pagig-abi-abi o pagkumusta sa uban, samtang ang atong nga pianist nagaplay og piano.
May buntag sa tanan. Maayo ni nga adlaw. Di ba? Salamat sa Ginoo. Karon nga buntag, nagapasalamat sa Ginoo siyang kaayo, idala niya kita dinhi. Nagapasalamat sa mga lawas kung sa mga butang ginahatag niya sa ato. Sige, mag-aampo kita mga igsoon sa Ginoo. Mag-aampo kita. Amahan na mo nga langit noon, bulahan ikaw, among Diyos, among manluluwas, among gabay, among Ginoo nga nagauna sa mga kinabuhi. Ikaw nagahatag sa mga kinanon, ikaw nagahatag sa among Ginoo nga napangita. Ginoo, salamat Ginoo nga nailhan ka namong among Diyos sa manluluwas. Kasi kadagan nga panahon ko Diyos, na kami mga kalisod, na kami mga pagsulay. Pero tungkol kay na ikaw uban ka namo o Diyos, kanang nga mga pagsulay, kanang nga mga problema Ginoo, amo Ginoo matubang, matangan og solusyon o mahimo Ginoo nga panalangin Ginoo kanamo. Ginoo, salamat na sa nag-agi nga semana. Nga ikaw nag-uban Ginoo kanamo. Dagan kami Ginoo na adtuan nga mga lugar, dagan kami Ginoo mga tawo nga nakita. Dagan kami mga balay Ginoo na bisitahan. Unya Ginoo, ikaw nag-uban Ginoo kanamo, naghatag sa imong pagpresensya. Naghatag Ginoo sa imong pag-uban Ginoo kanamo nga mga membro sa iglesia Ginoo nga di na makani sa iglesia Ginoo. Among naadtuan, among nabisitahan. Unya Ginoo, natagan og pagtagad o Dios. Ikaw maghatag Ginoo sa amo og kaayo nimo o Dios nga kami nga mga anak nimo Ginoo sa Bethel Baptist Church. Mahimo o Dios nga kami magadala sa mga pulong ug maghatag Ginoo sa pagdasig Ginoo sa mga igsoon sa iglesia. Ginoo, nagapasalamat kami nga sa nag-agi nga semana ang uban ng igsoon ni Ginoo nag-aagi sa mga pagsulay. Pero kami Ginoo, lisod magpasalamat o Dios, pero nagapasalamat kami. Kay kanang mga pagsulay Ginoo, nagapalig-on pa sa among mga pagtuo. Ginoo, tabangi man ang uban Ginoo nga karong adlaw nas na mga balay, na mga kasakit o na mga kalisod Ginoo. Ikaw magtabang Ginoo kanila. Ikaw maghatag ni sa imo Ginoo nga gahom, nga magatandog sila tambal nga ila pag-imnon. Mga doktor Ginoo nga nagalantaw sa ila. Ila Ginoo nga pagpahulay nga sila Ginoo maka-recover Ginoo sila mga sakit. Nagampo kami Ginoo sa ila nga ikaw maghatag sa imo nga kabakod, imo Ginoo kadasig Ginoo kanila. Nga sila makauban Ginoo kanamo, unya makahimo Ginoo sa pagsaysay, paghimo Ginoo sa imong panaksiyon Ginoo sa uban. Ginoo, nagapasalamat kami nga ikaw maayo. Ikaw naghimo sa imong pinakamaayo nga butang sa among kinabuhi. Ginoo, salamat ni bawa namo Ginoo nga ikaw nagahatag sa imong kadasig Ginoo kanamo. Unya ikaw nagahatag Ginoo sa og mga panalangin, mga ehemplo Ginoo kanamo nga ang pwede sundon. Ginoo, nag-aampo kami para sa maigsuon namo Ginoo karon nga buntag. Dili na makaani sa among iglesia Ginoo tungod silang edad or ila Ginoo nga kahimtangan silang alawas. Pero Ginoo, gusto sila mag-ani sa among iglesia Ginoo, tabangi sila. Ihatag imo nga gahom, ihatag imo nga dasig Ginoo kanila nga sila madasig. Nga sila Ginoo madala Ginoo sa ila nga sa imo atubang Ginoo, ila Ginoo nga pangandoy Ginoo nga makasimba Ginoo kanimo. Bantayin sila o Dios. Ihatag imo kadasig Ginoo kanila, ihatag imo kalipay. Ihatag imo kalinaw o Dios nga sila mahimo nimo Ginoo nga agianan sa imong panalangin. Unya kami Ginoo karon nga buntag nga niya simbahan. Tabahin kami Ginoo sa paglantaw Ginoo sa mga kinabuhi. Nga mahimo sila Ginoo nga among ehemplo sa amo o Dios. Nag-aampo kami o Dios, tabangan nimo kami sa paghimo na ng mga butang. Lakip ni Ginoo, nag-aampo kami karon nga buntag. Sa pagtabang Ginoo nimo kanamo sa pagsimba, uban na Ginoo ang magigsoon Ginoo nga tuwas layo nga mga lugar. Ginoo, ang uban Ginoo sa ila nasa mga kalisod, ang uban Ginoo nasa mga pagsulay, ang uban Ginoo sa ila Ginoo nasa kalipay. Pero Ginoo, regardless of their conditions this morning, I pray for them. I pray that you're going to bless them. I pray that you're going to give them, Lord, the joy of serving you and worshiping you. I pray that you're going to give them, Lord, the happiness that they need, the encouragement that they need. And I pray, Lord, that may they be used as a blessing to other people this morning. Lord God, I know that they can be your people to serve you. They can be the people, Lord, who are going to show to other people who you are to them. So, Lord God, I pray this morning, bless them. Panlanginis na o Diyos. Ila pamilya, ila mga trabaho, ila Ginoo nga mga boss na Ginoo sa ilang mga companies, I pray that you're going to bless them. Lord God, I pray this morning for your blessing upon us. Ginoo, nagasimba kami Ginoo kanimo, among buhi nga Diyos. Nakaibaloy ka o Diyos nga kami, usahay, nagasimba, pero Ginoo, ang kadasig wala sa mga dughan. Ginoo, usahay, na imang kalisod kami o Diyos. Pero Ginoo, karong nga buntag, tabay kami Ginoo, nga mahimo namo nga kami, na ikadasig, na ikalinaw, na ikalipay, nga magasimba Ginoo kanimo. Busa Ginoo, lakip nini pagkampo namo Ginoo, kami nga mga iglesia, mga membro sa aming iglesia sa Bethel Baptist Church. Kami nagasimba Ginoo kanimo, nagahatag sa among kinabuhi Ginoo kanimo. Tabangi kami Ginoo,
nga makita sa uban kung kinsa ikaw, nga makita sa uban kung unsa kami, makita sa uban Ginoo nga kami nag-aalagad sa buhi nga Dios. Unya panlangini kami Ginoo sa paghimo ng mga butang para sa imong himaya. Ginoo nag-aampo kami nga ngamoy grasya tabangi, panlangini. Yatag imo nga grasya, yatag imo nga panalangin Ginoo kanamo. Nga kami nga dinhi sa among simbahan Ginoo madasig sa pag-alagad Ginoo kanimo. Mahimo Ginoo nga panalangin para sa uban. Unya tabahay kami Ginoo nga ang uban nga nagalantaw Ginoo kanaw madasig sila Ginoo sa paghimo sa mga butang. Lakip sa pagkampo namo karon nga buntag o Dios, nagaampo kami sa mga iglesia namo sa dinhi sa Bukidnon. Ikaw magatabang Ginoo kanamo. Daghan kami Ginoo mga simbahan sa Bukidnon. Ang uban dagko, ang uban gagmay. Ang kadaghanan dinhi Ginoo mga gagmay nga mga simbahan. Pero Ginoo nagapasalamat kami sa kadasig sila mga pastor. Nagapasalamat kami sa ila Ginong faithfulness sa imo. Nagampo kami Ginoo para Ginoo kanila kanibawa namo Ginoo nga ang ilang mga simbahan nagatubo, ang uban Ginoo naa sa status quo Dios. Pero nagampo ko Ginoo magtabang ikaw kanila. Ikaw maghatag sa imong padalangin Ginoo kanila, ikaw maghatag sa imong kadasig Ginoo kanila nga ilang mga simbahan Ginoo magtubo. Ang ilang mga siningan makaila Ginoo kanimo. Unya Ginoo ila Ginoo mga pamilya madala sa imong tiilan. Ginoo nag-ampo kami nga magtabang Ginoo kanamo nga buntag sa among pagsimba Ginoo kanimo. Nga tanan nga pulong nga among pagabuyan. Tanan nga mga kanta nga among pagawiton. Pulong nimo pagabasahon. Kami Ginoo nga tanan mag-isa nga ikaw lamang Ginoo nga mahimaya. Ug tabahay kami Ginoo nga walay isa sa amo Dios nga magauli Ginoo nga wala nakadawat og panalangin. Tabahay kami Ginoo nga masulti namo sa uban nga kami imong mga anak, nga kami imong mga idala din sa iglesia namo Dios unya imong gipanalaginan. Ginoo salamat gyud unya kami nag-ampo ikaw magpanalangin sa nabili namong may likuton karong adlaw, lakip ko sa gabi ikaw magtabang Ginoo kanamo. Napasalamatan kanamo sila ni Jesus, among Dios sa manluluwas. Amen. Never was the world in such a need of peace, and never has contentment been so hard to find. So many men reaching out their hands, our brothers and sisters in so many lands. I want the peace, I want the love for all the world. People of joy, we're children of hope for all the world. Mother of light, I'll be a light that you shine through. 'Cause you are the peace and you are the hope for all the world. What's it gonna take before we show some charity? Compassion and mercy, the way it's meant to be. Who'll take the time for the ones who truly need, and pray for the nation that's out on the street. One man is greater than his brother, when in Jesus
may buntag maigsoon sa Ginoo. Kapaminaw ko sa kanta nila. I remember 2 Sundays ago, dito mi sa, not a Sunday, it was Thursday, Friday, and Saturday, we were at Manila Baptist Church sa Manila. Ang Manila Baptist Church is a small church. Siguro tunga sa ato nga congregation, tunga nining area. Pero ang ilang gihimo sila nga simbahan, daghan. Usa sa ilang projects sila nga simbahan is they do a ministry every third Saturday of the month. Third Saturday of the month. Ang ilan nga sila nga ministry is, I think, Church in the Street, every third Saturday of the month. What they do is this. They open from 9 o'clock in the morning up to 11 in the morning. And the first 100 ka mga tao gikas sa mga streets, ilang gina-accommodate. Meaning, beggar ka man, pakaluoy ka man na, wa kay balay, kung unsa man. First 100, linya sa simbahan. Dito sila galigo. Dito sila dress up, ilis mga sinina. Ang uban sa ila, ilis sinina, kuwag bag mga sinina. Dito sila kaon, dito sila katulad sa pulong sa Ginoo. Nawingon ako sa ila, lisod ba paghimo ni ana? Ako na kay balo ko nga, ang tubag nila, depende. Lisod o dili. Pero mga igsoon sa Ginoo kay balo mo, ang atong nga kinabuhi, either mabutang nato nga panalangin sa uban o dili. Kung panalangin kita sa uban, sayon. Kung kita stumbling block, lisod. Kung kita nagabalabag sa trabaho sa Ginoo, lisod. Kung kita nagahatag sa kinabuhi sa Ginoo, sayon. And so, parehas na kahapon sa among gistoryahan, istorya mi nanungod sa trabaho sa Ginoo. Ingon sa usa, pastor, sayon raman na kung kita nagalantaw positively sa trabaho sa Ginoo. Bisag unsa pa kadako imong kwarta, kaigo. Bisag unsa kagamay, kaigo. Pero mangutana, kulang o dili? Kulang. Pero kaigo. Nabibo lagi na. Pero may iso sa Ginoo, kung nga buntag, I would like us please to study this part of the scriptures. Nga ang atong topiko is this, people's story of the world. Ang istorya sa mga tao sa kalibutan, nga naon sa sila. And then, we are going to be looking this one in a perspective that would help us much. Pero sa dili pa kita mapadayon, mag-aampo sa kita. Mag-aampo kita. Amahan na mo nga langit nun, salamat sa imo nga kaayo ka namo. Salamat Ginoo sa paghanggat nimo kanamo nga kami mahimo nimong agyana sa panalangin. Ginoo na kay balo kami o Dios nga kami nga mga katawhan karon nga buntag nagakalipay sa imong gihimo Ginoo sa among kinabuhi. Kay giluwas nimo kami. Gihugasan nimo kami sa mga sala. Makaatubang kami Ginoo sa imong nga matarong. Unya Ginoo sa pila ka adlaw kung mahawa kami kaning kalibutan, uban kami kanimo. Pero Ginoo daghan kaming maigsuon, daghan kaming mga kaila, mga amigo namo. Among mga silingan, among kapamilya, nga wala pa Ginoo nakaila Ginoo kanimo. Ginoo tabangi kami, nga sila Ginoo among masultian sa mga pulong, masaysayan sa imong nga pulong o Dios niya sila makaila Ginoo kanimo. Nagaampo kami karon nga buntag nga tabangan nimo kami o Dios, panalangini kami. Among ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon sa Ginoo, kita sa Pilipinas, pila atong population gani? 100. Amo ka balo? Wa po ko naka-check ang buntag, 140? Nga na ba na? 120. Kita sa Pilipinas, usa sa mga faktorya sa mga bata. Do you know that? We are one of the factories of babies in the world. And the problem is that we are not preparing for that. Wala talaga-aman ni anak. Ang atong naibawan nga kadaghan ng bata nga gawa sa ato, unya dili sa Pilipinas daghang mga problema. But do you know what? Ang tibuok nga kalibutan karon, kabalo mo pilay population? Nadin na. Ibutang please. 8.203 billion people. Mao ni kadaghan ng tao karon sa kalibutan. Sa una, ang nasod nga mga population nga 1 billion is China. Karon nagabot na nga ang India nagabot na pod 1 billion. Later on magabot ang mga Asian countries nga mga Muslim Asian countries magabot 1 billion pod. Mga igsoon sa Ginoo, pagkadaghan nga mga tao sa tibuok kalibutan, 8.203 billion people. Noon, kung kita magsulay, mag-ihap, kuno sa kadaghan ng 8 billion, di ta maka-imagine, di ba? Unta, nalako isa ka milyon nga kwarta, okay na, di na mag-billion. Kaya disod na kayong billion, kaya di na ako maihap. Pero mag-igsoon sa Ginoo, ang atong pag-ihap nining 1 billion or 8 billion, di sayon.
Dili sayon. So, naiusa ka naglantaw. Unya ilang gilantaw ang kanang, it was a study how that 8 billion came into existence. Nagsugod sila pagtuon gikan sa 190,000 BC. And then ang inanibawaan nga abot na sa atong panahon karon, nag-abot na nga we are about 8.2 billion people. And so mga igsoon sa Ginoo inganing atong kimtangan, we need more people to join and be handled with a job of reaching people. Na mga igsoon sa Ginoo kay balo kita nga mga katawhan sa kalibutan daghan. We are 8.2 billion. But let me just ask you, do you have any idea how many people since the beginning up now nag-agis kalibutan? Napoy hunahuna, pila nag-agis kalibutan. Katong natao sa unang panahon, unya namatay na. Unya kita karon nga buhi pa, mga pila na ka nag-agis sa atong kalibutan. Ha? Kabantay mo. Kita karon daghan ta, 8.2 billion. Pero unsa kay kadaghan sa pagsugod gyud hangtod karon. Ingon sa usa, ang ilang estimate is naa sa 117 billion ka mga tao kanang asa screen. 117 billion ka mga tao. People pass through this world is estimated starting 1995 nga pag-estimate nila is about 117 billion ka mga tao. Daghan kayo. Daghan kayo. So the question, two questions. Number one, wala mo tang question. Number one, pila ka buok nining 117 billion ka mga tao ang Kristohanon? Pila? Pila ka buok nini sa ila ang nagwali sa pulong sa Dios? Pila ka buok sa ila nini na namatay nga nagsaad nga sila magalagad sa Ginoo? Pila ka buok? Mga igsoon sa Ginoo, di ta mo matagan og numero, but let me just tell you this morning three things. Number one, pagsugod sa Dios, pagtugas sa tao, ang gihimo sa Ginoo nga magkatawhan dili makasala. That's number one. Okay? Number one. Ang number two is that ang tao nakasala. Ikatulo, ang tao galuason sa Ginoo. But let me just begin this one. Humans were not sinners when they were created by God. Dili makasala ang tao paghimo sa Dios sa ila. So, makita nato ni siya sa Genesis chapter 1 and 2 nga ang Dios naghimo sa mga tao nga dili makasala. And so, what we can do is just we open our Bibles and read this one. Why do we believe that God has created not sinful men? Number one, because God who created them, He was not a sinner. Ang naghimo sa tao, dili Diyos nga makasala. Ang Diyos nagtuga sa ila, Diyos kagamhanan ug putli. Dili makasala. So makita nato nga ang Diyos, naghatag siya nga gahom sa kay Adan o kay Eva, nga sila nga duha nga gihimo sa Ginoo, dili makasala. Now, remember this. Pagsugo kay Adan o kay Eva, nga padaghan og ilang population, kinumdumo, go and multiply, go and multiply. Gihatag sa Diyos sa ila, sa wala pa sila makasala. Ang uban nagatudlo, nga gihatag ko sa ila, mga manugsala. Nga kita nga mga katawhan, bahin sila sa sala, tungo kita naggawas, tungo sila nga sala. Dili. Gihatag sa Ginoo sa ila, ang katong sugo, nga wala pa sila makasala. And so, God created those first beings as not as sinners, but they're not purified yet. And so, what God wanted them to be is that God wanted them to be with Him. Gusto sa Diyos nga si Adam o si Eva maguban sa iya. Maguban sa iya dito sa kalangitan. So, God said to them, I want you to be with me. I want you to live with me. I want you to go with me. I want you to spend your life with me. But the problem is this. Their holiness, their sinfulness was not yet permanent. Makahimo pa sila. Ingani na itabo may iso sa Ginoo. Kung ang tao na ito ang ilang mga kaimtangan, it was a sinlessness that can still afford to do sin. Pagka dili makasala, this land wala sa sala. Pero makahimos lang sala. Ha? Ang gusto sa Diyos sa ilang nga mahimos lang nga di mapakasala o di niyo makasala. Pero sa ilang kaimtangan ito nga panahon, dili sila magpakasala, pero makahimos lang sala. Munang gihimutang sa Ginoo din ang niya, God wanted them to be with Him. But it must be a permanent holiness, permanent and sinlessness that God is going to be putting to them. And so, as far as we know,
They were created not as sinners. Patsada ni kaimtangan. Gihimo ka sa Ginoo nga di ka magkasala. Gihimo ka sa Ginoo nga wala kay sala. Ang pangutanay nga ni, di ba numduman yun si iba? Gaistorya dito sa kahoy, gaistorya niya itong bitin. Ingon sa bitin sa iya, nagsugo ba ang Diyos nga dili ninyo tandugo ning kahoy? Ingon ni iba, dili na mo pwede tandugo ng kaunon. But you know what? The point is this. Si Adam ug si Eva wala nakahibalo sa kaimtangan sa makasala sa original nga sense. Ang ato makita nga gisulta sa Dios nga kung kamumukaon mamatay mo. Mo resulta sa Dios. Kung kamumukaon ini nga kahoy sa iyang prutas, mamatay mo. So sila nagapaminaw, ang ilan ibaw nga kumukaon sila, mamatay sila. Ingon sa bitin, di man na tinuod. Di man na tinuod. Ang Dios gabamakakman. Kumukaon wa na ang tinuod nga mag-brighter pagid mo. Mag-ayon yung una-una. But you know what? It goes this way. Duha ka perspective. Number one, pwede kita nga tao nga walay sala, suppose, nga walay sala, makaibalo sa naay sala o walay sala. Again, pwede kita nga mga tao kung wala kita'y sala, makaibalo sa kaimtangan sa naay sala o walay sala. Pero ang atong perspective, layo sa sala. Nagatindog kita karon ni nga walay sala, may bawa nato nga sila na isala, kini nga mga tao walay sala. May bawa nato na. Pero ang gusto sa yawa nga mahitabo sa ila is this. Magtindog sila nga maglantaw ni mga tao nga kay balo asa na isala ug walay sala sa perspective nga naas na isala dinhi. So, kung kita nagatindog sa tinduganan ni Adam ug ni Eva, primero wala sila isala nga nahimo. Unya nagsulti ang yawa nga dapat makibalo mo. Excuse me. Ang yawa nagsulti sa ila nga dapat makibalo mo sa perspective ka kamo makita nyo kung unsa gyud ang naisala. So, si Adam ug si Eva naghimo nga sila nagkaon, nagtuman sa gisugo sa yawa, unya gitalikdan lang sugo sa Dios. Nahimo sila nga makasala. Kato nga panahon nakita nila kung unsa ang kaimtangan sa naay tawo nga naisala nga nakaibalo unsay sala ug dili. Primero nakibalo sila nga naisala ug dili sa perspective sa dili makasala. Ikaduha is that they already know what is a sinner and not a sinner. Mga igsoon sa Ginoo, si Adan ug si Eva ato nga mga kaliwat sa una. And so, ang gihimo sa Ginoo sa ila, gibutang sila sa usa ka pag-testing. Ang ibaon sa pulong sa Ginoo dinhi sa Genesis chapter 3, gisugo sila, dili mo mokaon sa prutas ning kahoy. It was the forbidden tree. Di mo kaon sa prutas ning kahoy, kung magkaon mo, makahibalo mo unsay matarong og dili. Matarong og dili. Isakto og dili, matarong og dili. Mora na gisulti sa Ginoo sila. And so, unsa gihimo nila? Unsa naghimo nila? Ano itabo is this? Si Eva, nag-agi na ito nga kahoy, nakita niya bitin. Nagsulti siya, Eva, day, guwapa, darling, unsa paghimo sa yawa siya nga kangalan. Tinuod ba isulti sa Diyos sa inyo, hindi ka magkaon? Istoryas lang istoryahan to na dadalagin siya. Nagkuha sa gusa kang prutas, nagkapasag isa, duha. Ang isa gihatay siyang bana, unya nagkaos lang duha. Now, naay mga scholars nga nagsulti, nga kadto nga panahon, na si Eva, naa si Adan, galantaw sa kay Eva. Nga samtang nagaistorya sa mga tao sa yawa dito dito sa kahoy, nakita siya ni Adan nga nagaistorya. Dili nga wala si Adan. Pero murag wala gid tao nagpahibalo-balo si Adan nga nakadungog siya ug nasa nahimo. Unya paghatag ni Eva, gidawat pud niya dayon. And so we know that Eve was tempted first, and the two of them were put to test, and they did not pass. And so magsugod sa Ginoo, ang ato makita is this: pagsugod sa Dios, nagsugod sa usa ka tawo, si Adan ug si Eva. Pagsugod niya sa mga kadang kung na Eva, maayo nga purpose nga mag-uban sila sa Ginoo. Ang problema lang yun kay kaning iyang gihimo, wa nag-uban siya nga tinutuyo. And so, nahimo ngay ngana.
Ang mga Thai, naslay mga kanang sayings. Wala po ko nakadugan nga saying nga iya sa Thai, sa ato. Ang ilang saying gayon nga, nagkuwag ba to, o niya gidukdok sa ulo. Nakagyan na mo, anak. Wala tayo saying ano, no? Sila na isaying anak, kuwag kag ba to, o niya gidukdok imong ulo. Kanang regret. Now, nguna ko one time, why is it that God knew that Adam and Eve are going to do sin? Why did God create them? Why? Ingon ako sa akong professor sa Dawson nga ngano naghimo man ang Dios og tao. Unya na ibawan niya nga maghimog sala. Ngano gihimo man niya? Now, dili na matungkad ang tuyo sa Ginoo. But ingon pa sa usa nga scholar nga niya, dili mo mapunggan ang fountain nga mag-overflow. Mo gina siyang fountain. Kung may fountain, mag-overflow gina siya. Mag-overflow gina siya. So ang Dios fountain. Kung mag-overflow siya, dili na problema. Ato ng problema. And so God created man as a response to His goodness. And we know that. Second thing, humans became sinners. Ang mga tao nahimo nga magkasala. Kita nga mga katawhan karon nga panahon, we are just beyond our imaginations before how we became sinners. We knew that we are sinners, but too often we don't accept it. Ang atong ngayon nga, kita, mga tao nga walay sala. You know what? If ever you think you are not a sinner, can you think like me? Kung una-una kang wala kay sala, una-una pare sa ako. Ngani. Suppose, sa usa ka adlaw, makahimo ka lang usa ka sala. Pwede? Isa lang? Dagan beto may mga sala. Ang atong panglibak sa atong silinghan, ang atong pagkuwag-kwarta sa uban, ang atong pagkuha sa ngani, dagan beto sala. Di ba? Isa lang. Ano to nga? Conservative, isa lang. Kung makahimo ka sala sa kadlaw, unya sa isa ka semana pila mong sala? Pila? Tubag po mo. Pila? Pitno. Sa kabulan pila? 31. Sa katuig pila? Times your age. Kung sila kadaghan? Daghan dili. That's too big. For only one sin committed its day. Now, if you commit 20 sins every day, that's too big. So dito makasulting watay sala. But you know what? Sa una nga panahon, ang mga tao walay sala. Wala naghimog sala. Nagasunod na sa Ginoo, but they became sinners because of Adam and Eve. And so, what did God do? God started with one man, others to follow his steps and be saved. Nagsugod ang Diyos sa iyang pangatikang uban sa usa ka tawo nga si Abraham. And so we know that. So, humans were saved by obeying God's command. Ang mga tao maluwas, pinagi sa pagtuman sa mga sugo sa Diyos. Now, kani nga buntag gatagan maglantaw kitag lisod nga pahina sa Biblia kung saan maluwas. Pero may Ginoo sa Ginoo, what I can give to you is this. What the Word of God says to us how we can be saved. Now, the first thing is this. How do people in the Old Testament get saved? Unsa ang pagkaluwas sa mga tao sa Old Testament? Kaysa ano ba nato, ang atong kaluwasan ko nga panahon, di ba sayon ra? Di ba? All you have to do is believe in Jesus Christ. Accept Him as your personal Savior. Luwas ka na. So una nga panahon, wa pa'y Kristo. Unsa man nila? Ha? Unsa man? Sa una nga panahon sa Israel, di mas na makasulti about kay Jesus. Kung wala pa man siya. Unsa man nila? Kisay lang tuuhan. Kisay lang ubanan. Kisay lang butang silang kinabuhi. Ang tubag is nothing, nobody. And so, as you look into that, the point is this. How do people in the Old Testament get saved? The answer is that humans were saved by obeying God's command. Ang mga tao sa Old Testament, naluwas, pinagi sa magtuman sa sugo sa Ginoo. Okay? So Genesis 12, remember this. Genesis 12 is the passage where the first man was called to be a man of God. And that is Abraham. Si Abraham, gitawag sa Ginoo nga una nga tao nga magsunod sa iya.
Unya, saya pagsunod sa Ginoo, makita nato yung madalanon nga nagasulti ang Biblia nga sa naluwas pinay sa pagtuman. Okay? Genesis 12, bawaanin niyo na about Abraham. But let me just go first, please, to Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. And we're going to be reading some parts of this. Okay? 3, 8 to 9. Okay? Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Now, even as Abraham believed God, it was accounted to him for righteousness. Nabay nagsubutang nila nga nagdawat sa kay Kristo? Wala. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Ang nagtuo sa Diyos, parehas ito sa mga anak ni Abraham. And the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all the nations be blessed. Understand that? Nakita nila nga ang Diyos di ekono mag-justify sa mga heathen. And so, the gospel was preached. Ingon niya, in thee shall all be blessed. So then, they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Now, mauni ang record sa Old Testament. Wala sila tuwa kay Kristo. Wala may Kristo sa unang panahon. But when they obey God, being faithful to Him and His commands, that is accounted as faithfulness. That is accounted as their righteousness. Mga igsuon sa Ginoo, nagapasalamat ko sa Dios nga naibawaan nato ni. Kay sa unang panahon, ang atong ginalanta permi is that how can we be good to God? How can God be good to us? And how are we going to do these things for Him? And so, they were saved because they obeyed God's command. Number 2, letter B. Humans were saved by trusting Christ's deeds at Calvary. Ang mga tao na luwas, pinaagis nila nga pagtuo sa gihimo ni Kristo nga binuhatan sa Kalbaryo. So this is the second part, right? Humans were saved by trusting Christ's deeds at Calvary. And so, we have this one here, John 1:12. Sa yun nga bersikulo. Memorize niya. But as many as receive Him, to them gave He power to become children of God. Daghan pa nga bersikulo, pares nini. Kung kisay mo tuo sa iya, hatagan niya gahom nga mahimo nga anak sa Diyos. Daghan pa ni. Kita nga mga katawhan ko sa New Testament, we are so blessed. We were given the power by God. We were given the right to become the sons of God. And when we believe in Him, we know right away that we are children of God. Mga Isus sa Ginoo, di nato ni palipason, please. Nanguban magsulti sa ato nga, ganong kita, wa man nagatuo sa Ginoo, nagatuo ta. Ang problema nato di sa Bethel kay Balamonsa, ang problema nato, dili makita sa atong kinabuhi usahay si Kristo. Kristo alam ta kung Domingo, pagka Lunes, magdili na. Kristo alam ta pagka Miyerkules, pagka Huwebes, magdili na. Sabado, Kristo na punta, Domingo, Kristo na punta. Pero mag-isuo sa Ginoo, pwede ba nga mapahayan nato sa tibok nga malay-balay nga kita Kriston from Sunday up to the next Sunday. Nga walay hunong, nga makita sa man ang atong mga Kristohanon. Because as far as we know, we are saved not by doing things, but by trusting Christ as our Savior. So you are saved right away. Aluwas ka niya na. And so, mahimo kita nga mga anak sa Diyos. And so, mahimo mga Isus sa Ginoo nga kita nga mga Kristohanon, makita nila ang atong mga kinabuhi nga kita day mga anak sa Diyos. Mga igsoon, hinaot pa. Third, the third one is the 8.203 billion people of the world. Mga igsoon sa Ginoo, ang malay-balay, gamay, kung ibutang nato sa kalibutan. Ang ato mga nasod sa kalibutan na mga super cities kay ilang nasulti. Ang population is mga 10 million people in the city. Usan na yan ang Manila, sobra 10 million ang syudad. Usan na yan ang Bangkok, sobra 10 million ang population. But you know what? That 8.2 billion people in the world, we are thinking of so many people. And I know that as you look into that, makita nato ang pagkalain sa kalibutan.
Ang dako nga segment niya na nabutang na sa mga Arabo, mga Islam nga mga countries. Islam countries nabutang na first faith. Now, as far as we know, the biggest Islam population in the world is not in the Middle East. The biggest Islam country in the world is Indonesia. Over 200 million ka mga tao. Indonesia. And so, if ever you go to Indonesia, you can meet them, you can meet Christians there. But remember this, that when you go there, you are going to talk to them about Christianity. The second part is Christianity. Pero Christianity na itong isulti sa ila, dili na pure Christianity nga sa ato tanan. Ang uban niya na Kristohanon sa ngalan. Ang uban niya na Kristohanon sa pagkatao. Wala na kaila kay Kristo bilang manluluwas. Na, mauna ang mga Kristohanon sa Indonesia. Many of them. I've heard one time a testimony of one of the pastors from Iloilo said, we went to Indonesia. We attended a church. The church was big. Siguro mga 10,000 ang makaigo. But before the Sunday began, Sunday morning, tuwas na dito, nagalantaw. Tingalas lang sa gawas sa simbahan na may pang nagrilyo dito sa gawas. Sakit sa mga tao. Pagsugod na nila dito, katong ka pa nagrilyo sa gawas mo, mga model ng mga pastor nila. Ilang pastor. Ilang pastor. One time, sa Thailand kami, among amigo nga si Rommel, nasla yung Osaka pastor sa Indonesia nga gi-allow nga mag-travel to Thailand just to see and have a vacation. Ang pastor nila dito, naging sa Indonesia, naon sa mga, nga akong, Brad, bro, wala nabawan. Di ka ba lumamanday? Di ka ba lumuluto? Di ka ba lumang basura? Di ka ba lumang unsa pa? Pangutan ako sa pastor. Unsa manday mo sa Malaysia, sa Indonesia, kanang naamoy training ang mga pastor, siya wala. Yang unsa man trabaho di ay, lingkod ra, tundo Biblia. Unya, nakibalo ka sa kasulatan sa Biblia, siya wala. Pagkaluoy, nako Brad, tuon ta ba? Tuon na itong Biblia para makabaluta sa tundo sa mga tao. Hinaot pa, nakabaluto siya. But you know what? The 8.2 billion people in the world is so big. But what I want you to see is this. We are not going to look into these places where people are dwelling, where there are now thousands and millions of them. Lantaw na ito ang malay-balay. Malay-balay lang. Malay-balay lang. Sa una nga panahon, ang malay-balay, daghan kay Kristohanon, gamay ra ang dili. Karon, daghan kay dili, gamay ra ang Kristohanon. Nabaliskan na. Gusto mo, anak? Mga isuon sa Ginoo, mabaliskan nato na. Kay balo mo, mabaliskan nato na. Mabali nato ang kahimtangan nga ang uban nga wa pa nakila sa Ginoo, makaila sa Ginoo. Pinaagi sa ato mga kinabuhi. And so what are we going to do? What are we going to do? Mga isuon sa Ginoo, ipakita nato ang tinuod nato nga kahimtangan ug atong kinabuhi. Nga makita lang kita di mga Kristiyano nag-aalagad sa Dios nga buhi. And so, what are we going to do? Kita karon nga diha sa atong simbahan. Magapangutana, how many people are saved in this number? Okay, butang na malay-balay lang yun. Wa man tinag 1 million sa malay-balay. Pero ang pangutana is, how many of us people in malay-balay are saved? Usay bitaw, sultin ako sa inyo, I go to Gaisano. Gaisano po naman tuwan is malay-balay, kawa may uban ng mga mall, di ba? Dito ko sa Gaisano gadto. Ringon sa pastor, kita naman ka sa Gaisano, ulaw lang ko sa nga. Ayaw mo kaulaw, wagani ko na ulaw nga pag-Gaisano ko. Ha? Pero nga, gapulingkod ko sa Gaisano sa daghang kitahon, ako Ginoo, pila ka kabuok din ang mga Kristiyano? Pila ka kabuok? Di ko kabalo. And so how many of these people are saved? The overall number is repeated many times in the lives of the people of the world. Kanisa ganiya, 717 billion. And so, how many people are saved with this number? So, ang pangutana now is this. What can we do? Usa itong mahimo. Or, how can one be saved? Unsaon pagkaluwas sa katao? Now, mga iso sa Ginoo, what I want to happen this morning is this. Kita nga tanan nga niya dinhi. Kita nga tanan ha? Tanan ta, makaila sa Ginoo. Walay mo gawas ko nga buntag, nga dili sigurado siyang kaluwasan. Kita nga tanan nga niya karon dinhi, makaila. O makasaysay sa uban sa atong kaluwasan. Nga walay usa sa atong masulti nga, Pastor, di ko kay balo, ikaw na lang.
Dili, nga makaibalo kita sa unsa atong trabaho. Okay. So let me just tell you this. Number one, usa atong himuon para kita maluwas. Number one, acknowledge God's creation. Kita magsulti sa Ginoo, Ginoo, salamat sa paghimo nimo kanako bilang tao nimo. Gituga kita sa Dios bilang iyang katawhan sa unang panahon, pero gituga kita sa Ginoo bilang ang kinabuhi nato makita sa ato. Number two, accept the consequence of disobeying God's command. Dawato nato ang nahimo ni Adan ug ni Eva nga kita nahimo nga makasala. Ato sa Ginoo, sorry, ako makasala, di ko na ako mahimo ni mga butang. Number three, appreciate Christ's deeds at Calvary. Yun na ito, Ginoo, salamat. Nga si Kristo nag-alis sa kalibutan para magpakamatay sa akong sala. Number four, accept His work at Calvary. Dawato na ito ang hihimo sa Kalbaryo. And then the last one here, ask Him to forgive your sins. Hangyoon mong Ginoo, patawad. Nga nakasala ko. If you're going to do that, yung napulo sa Ginoo, patawad sa imo. And the last one here is this, ask Him to become your Lord and Master. Ingnon mo sa Ginoo, ikaw ang maghari sa akong kinabuhi. Ikaw mahimo na akong agalon ng akong kinabuhi, maimo. Mga igsoon sa Ginoo, nakaibalo mo ani. Nakaibalo kita ni ini, di ba? But what are we doing with this? Nakaibalo ka po sa gimuon mo na ani. Nadunggan nimo, gawas pikas. Nadunggan nimo, gawas lang. But if you are here this morning and you know this and you accept this, nagasulti ang pulo sa Ginoo nga daghan ang mahimo sa Dios sa imong kinabuhi. Sige mga igsoon, mga ampo kita. Let's close our eyes please, bow our heads. Amahan na mong kalagit nun, salamat sa mong kaayo. Salamat o Diyos, kinibawaan na mo Diyos, kay ikaw nagtamang ka na mo. Salamat o Diyos, kinibawaan na mo kay ikaw. Diyos na mong kamahagahom. Salamat o Diyos, kinibawaan na mo Diyos, kami na trabaho. Nga ikaw lamang o Diyos sa makahimo sa paghatag ni anak Ginoo kanamo. Ginoo, salamat. Ang kadaghanan sa among Ginoo karong buntag, nagabot din sa Bethel Baptist Church, Lord, with this burden to be here, to worship you, and to bring glory to your name. Lord God, I pray this morning that you're going to help us. Nabagi kami Ginoo nga mahimong Ginoo nga agianan ng among kinabuhi panalangin. Or, if not, Lord, maybe our lives are not still in your hands. Basta ang mga kinabuhi Ginoo, wala pa sa mga kamot. Ginoo, tabangin kami. Nga Ginoo, makabalik kami kanimo. Nga maangkon nimo ang mga kinabuhi Ginoo, pinagi sa paghatag namo Ginoo kanimo niini. Lord, tabangin kami. Nga ang mga Kristo, ang mga igsuon namong Ginoo, makaila o makakita Ginoo sa imo Ginoo kaayo sa ila. Kasi sila Ginoo maghatag sa kinabuhi Ginoo kanimo. Ginoo, salamat gyud kay mao adamo ikaw batarong. Ikaw naghatag sa imo Ginoo nga panalangin Ginoo kanamo. Unya tabangin kami karong kabuntag nga ikaw magpanalangin Ginoo kanamo. Samtang kita nagapiyo sa itong mga mata, nagaduko sa itong mga ulo. Kung karong kabuntag niya ka dinhi, ang pangutanan nako is this. Sigurado ka ba sa imong kaluwasan? Sigurado ka ba nga luwas ka na? Sigurado ka ba nga paghawa nin kalibutan kung mamatay ka, diretso ka sa presensya sa Dios? Sigurado ka ba nga kuhaon ka niya din nga yuta, dadong ka sa iya nga presensya? Kung karong nga buntag di ka makasulti nga sigurado ka, buting no, wa ka pa nakaluwas. Wa ka pa nakaila sa iya imong manuluwas. Makaingon ka, Pastor, pero may mga simbahan. Yes, you can be here always. But if you have not trusted Him, your coming to church always is a failure because you have not accepted Him as your Savior. But if you are here this morning and you say, Pastor, gusto ko magbalik sa iya. Layo, dugan ako. Nakadawat kay Kristo. Pero ang ako kinabuhi, di makita sa Kristo. Gusto ko magbalik sa iya. Pastor, ampoy ko please. Lakip ka mo nga nagasulti nga kamo pa na kailangan kay Kristo. If you're here this morning, pray to Him. Say, Lord God, thank you for this morning. Thank you for giving me this time to know that you are here, to know that you died for me, to know that I'm a sinner, to know that if ever I trust you this morning, you're going to save me. And if you're here this morning, I would like to say, I want to pray for you. We would like to pray for you. And so if you're here this morning, you need a prayer. Say, Pastor,
I want to come back. I want to go back to God. I want my life to be back to God. That He's going to use me. I don't know how God is going to use this life that I have. But if ever He wants my life, it's His. If you are here this morning and you want that, can you please raise your hand? Pwede patasin mong kamot so that I can pray for you. Naba. Naba. Mga igsoon sa Ginoo. Naba sa itong nato kang buntang gusto mo paggamit sa Ginoo. Pero di kayo balong saon niya. Di kayo balong kung sayang himuon sa kinabuhi. And if you're here this morning, you don't know how to do it. What you can say is, Lord, I want to do something for you, but I don't know what. Help me. Help me. You're here this morning. You would like to do that? Pastor, ampoy ko please. Ampoy ko please. Naba. Mga igsoon sa Ginoo. Kita magahatag sa kinabuhi sa Ginoo. But you know what? If ever we are just coward to do it, if ever we're not brave to do it, if ever we don't dare to do it, God cannot use us. Is there anybody here? Amahan na mga langit noon, ikaw, kalipay na mong Ginoo, ngibawaan ikaw, among Diyos sa maduluwas. Ginoo, salamat sa mong kaayo sa amo. And then I pray, Lord, that you're going to bless us. Help us, Lord, to do our best for you. Help us, Lord, to do things for you. Lord God, we pray that may you always remember that you love us. Help us, Lord, to remember that you always want to use our lives. And help us, Lord, to do things for your glory alone. Thank you for this morning. In Jesus' name, amen. Magaputa. Salamat Ginoo sa balaan mong pulong gamit mong alagad sa pagpinumdum kanamo nga kami tangong walay pulos ug makasasala tungod sa nabuhat sa mga ginikanan siya danog siba. Salamat sa imong gugma tungod sa imong grasya nakaplag kami sa kaluwasan pinagi kang Ginoos Kristo. Sumalo sa balaan pulong well the salt of the earth. What happen if the salt is tasteless? We are the living testimony to those who do not receive the Lord Jesus Christ as their personal Savior. Anagampo kami Ginoo nga ikaw magagamit sa tag-usa kanamo sa balaang pulong gihatag mo sa imong alagad sa pagbinugnong kanamo nga walay Kristo sa kasing-kasing dapat sa makakaplag sa kulasan pinagi sa pagdawat kang Ginoo Kristo ang ilang Diyos ng manluwas. Ni gayon sa buntagon nagpasalamat kami kasi gayon gihatag mo kanamo sa paghatag sa mga gasa ug mga tithes nga ibalik diha kanimo magamit sa kini sa imong balay ti gumadon sa imong alagad sa pagpakalaw sa maling balita hangtod ang uban sa makakaplag sa kaluwasan. Ikaw sa mga panalangin ini o kini giampo na magsalay pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
I would like to request everyone to please rise for our final song. But before we sing this song, this is second day of the month, second month of the year. Bisa nakalimot na ta, let's really include this in our goal. Kinsa ka atong dalun or kinsa atong sharean sa gospel. Bisag usa lang kabuk kani nga tuig. What? So let this song be a reminder of the Great Commission. And let this song be encouragement that God has given us really the burden nga to share the gospel. Even usa lang kabuk kalag this year. Let's sing this song, Each One Reach One. Tonight man is somewhere proclaiming the good news, winning families to Jesus all around his neighborhood. He tells them that God is able to make their house a home. He wants to win his world for Christ, but he can't do it alone. But each one can reach one. As we follow after Christ, we all can lead one. We can lead one to the Savior. Then together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach one. The message isn't changing. Go ye into all the world and share the love of Jesus, far away or door to door. You say just like someone told you that Jesus loves you so. You must tell someone who will tell someone until the whole world knows. But each one can reach one. As we follow after Christ, we all can lead one. We can lead one to the Savior. And together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one reach one. So will you go and labor? Will you hold your life? One by one and two by two, we can win the world for Jesus Christ. Each one can reach one. As we follow after Christ, we all can lead one. We can lead one to the Savior. And together we can tell the world Jesus is the way. If we each one reach one. If we each one reach one. Amahan na mga langitan, salamat kayo. You know our hearts. You know our minds. You know what we are keeping as secrets in our lives, Lord. You know us through and through. Nothing is hidden from you. And Lord God, I pray that may you bless us, Lord, with this song. That each one can bring one. Each one should look for one to bring to you. Because we know that the world is going bad. The world is going too much people around. But if we don't look around to our places where we are now, people can never know you. Ginoo, salamat sa mga kaayo. Bantay kami, tabay kami.
Ibutang sa huna-huna Ginoong imong kayo, and that we are going to be doing things for you. Bless us, Lord, this day. Bless us, Lord, tomorrow, the rest of the week. Help us, Lord, to be like you in everything we do, that other people can see you in our lives. Help us, Lord. And may the grace of God, the love of Jesus Christ, the communion of the Holy Spirit be with us all from now until forever. Amen. 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 A blessed Sunday, everyone.